Sang pinagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Tayo'y nasa ikatlong linggo ng pagkabuhay. Sa mga nakarang linggo, nakarang araw, nakikita po natin yung mga pagpapakita ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay sa kanyang mga alagad. Walang sawang pinapakilala ni Jesus kung sino siya. Siya ang dakilang magliligtas na sinugo ng Diyos. Sa Kanya may katuparan lahat ng hula sa lumang tipan. Pangangaral sa mga sulat ni Moises, sa mga propeta at mga awit. Iba ang pagmamahal ng Diyos. Iba ang kanyang pamamaraan. God does not give up on us. This Sunday, we are asked to reflect on divine persistence. Nandiyan ang pagtiyaga ng Diyos sa tao, sa kabila ng ating karupukan, makitid na pananaw sa buhay, nandiyan pa rin, pasensyoso ang Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa, we heard the first reading, kung paano yung mga tao, pinili nila, hinamak nila, pinili na yung kriminal, si Barabbas. Hinamak na si Jesus. Pero anong nangyari? Niluwalhati ng Diyos, God glorified His Son. Niluwalhati ng Diyos ang kanyang anak, kahit na siya ay hinamak ng mga tao. Pinapatay, pinako sa krus. Pero binuhay ng Diyos ang kanyang anak. Dahil sa kanya, natupad ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at sa kanyang anak. So makita po natin dito ang tiyaga ng Diyos. Sa pangalawang pagbasa, second reading, sabi ni Apostol San Juan, yes, marupok tayo kahit na tayo nagkasala. Even if we have sinned, let's not forget, we have somebody who mediates with us. Meron tayong tagapamagitan si Jesus sa harap ng Diyos Ama upang tayo magbalik loob sa Kanya. Mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. In the Gospel, ito po ay nangyari pagkatapos narinig natin, may dalawang alagad naglalakad on their way to Emmaus, hindi nila alam nakasabay sa kanila ang isang stranghero. A stranger joined them while they were walking and he explained the scriptures. At nung pagkatapos nun, their eyes were open when, after explaining scripture, breaking the bread, they recognized Him. Kaya ito po ang karugtong. Sinalaysay nila, binahagi nila ang kanilang karanasan sa muling nabuhay na Panginoon sa mga kasama nila. Pero anong nangyari? Pagkatapos na binahagi, sinalisan, nagbigay ng patotoo, saksi sa mga naranasan nila. Anong sinabi sa atin? Nandun nung nagpakita si Jesus, nandun pa yung hindi pagkilala sa Kanya. Natakot sila. At akala nila'y multo. Kaya matyaga ang Diyos. Hindi niya sinabi, tama na. Ilang beses ko na sa inyo tinuro, pinakita na ako ay dapat mamatay, mabuhay, pero nandiyon ang tiyaga ng Diyos. Hindi sumuko. Pinakita sa kanila, hindi ako multo. Ako si Jesus muling nabuhay. Kung ako'y multo, wala akong buto, wala akong laman, wala akong katawan. Pero nakikita niyo mismo, nandito ako, nandiyan ang sugat ko, aplusin ninyo, hipuin ninyo. Hindi marunong sumuko ang Diyos. Tayo marunong sumuko.
Kung minsan, ayun nga, sumusuko tayo sa ibang tao dahil maraming kanilang kakulangan. Sabi natin, wala nang pag-asa yan. Sa Diyos, laging may pag-asa. In God, there is always hope. That is the message of Easter. There will always be triumph. God will not give up. Ano man mangyari sa ating buhay, hindi susuko ang Diyos. Hanggat hindi magtatagumpay ang kanyang pagmamahal, awa, at habag sa tao, hindi hihinto ang Diyos. Kaya mga kapatid, harinawa ang madalas nating pagdiriwang ng misa, pakikinig sa salita ng Diyos, ang maibigay sa atin ng malawak na pananaw sa ating buhay. Kailanman hindi susuko ang Diyos. Matyaga ang Diyos. Pasensyoso at laging gumagawa ng paraan upang tayo makabalik sa Kanya. Nakalimot ka, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Lagi kang inaalala. Lagi niyang inaasam. Ikaw ay bumalik. He will always be there for us. Praying for us. Hoping that we will return to Him when we have forgotten Him. Laging umaasa, yes, mahina tayo, ngunit nandyan ang banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin upang sa kabila ng ating kahinaan, tayo magkaroon ng lakas. Upang sa kabila ng ating karupukan, tayo magkaroon ng panibagong sigla upang maging tapat tayo sa Panginoon. Nagtatapos po ang gospel ngayon sa pamamagitan ng pagbigay ng misyon sa mga alagad. At ito rin ang binibigay ng misyon sa atin ng Panginoon. Pagkatapos ang kanilang pagtalikod, pagkatapos ang kanilang kawalang pananampalataya, kawalang pag-asa, pinalakas sila ng Diyos. Binigyan pa sila ng karangalan maging saksi sa mga bagay na ito. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Umaasa pa rin ang Diyos sa atin. Umaasa pa rin ang Diyos sa iyo upang maging matapat kang saksi sa Kanya sa ating panahon. Malakas ang puwersa ng mundo, malakas ang puwersa ng materialismo, malakas ang puwersa ng pagkanya-kanya. Pero mas malakas ang pagmamahal ng Diyos, ang Kanyang awa upang magtagumpay sa lahat ng kahinaan ng tao. Yan po ang malinaw na mensahe ng pagkabuhay ni Jesus. 3 linggo ng pagkabuhay, laging pinapaalala sa atin ni Jesus na laging naglalakbay kasama natin sa pang-araw-araw pamumuhay. Nabuhay muli si Jesus. Ikaw ba ay nabuhay muli sa pamamagitan niya? Amen.